Hi guys, magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay re-reviewin na naman natin itong si Tala Loan App sa bago nitong update ngayong taong 2026. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil tuturuan ko rin po kayo kung paano babayaran ang ating utang dito sa Tala gamit ang QR code. At ipapakita ko rin po sa inyo yung mga bangko, yung mga e-wallets at payment centers na pwede nating pagtransfera ng pera na inutang natin dito sa Tala. Kaya bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick nyo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo kung may bago na naman akong mga reviews na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, i-open ko na ang aking Tala account. So ngayon, as you can see, may outstanding balance po ako na 10,418 at ang repayment date ko niyan ay May 7, 2026. 8,000 po ang niloan ko nito guys. At dinisburse po iyan noong March 6 this month lang po, 2026. At ang pinili kong loan term nito guys ay 61 days. So 2 months ko po iyan babayaran. Kaya May 7 po ang due date po nito. So March 6 ko po ito niloan. March 16 pa lang guys ay mag full payment na ako. So 10 days pa lang guys mula noong dinisburse sa akin yung inutang kong 8,000 pesos. So pindutin na natin itong make a payment. So ito lang po ang mababayaran ko lahat guys kung i-fully paid ko na ngayon, 8,594. So ito po yung hindi na bago kay Tala, flexible loan term pa rin. At ito rin po ang nagustuhan ko dito, kaya nagtagal po ako dito kay Tala. Ano po ba ang ibig sabihin ng flexible loan term? Ang flexible loan term ay isang uri ng pautang na nagbibigay sa nangungutang ng kalayaang i-adjust ang pagbabayad. Gaya ng pagpili ng sariling due date, pagbabago sa halaga ng buwan ng hulog o pagbabayad ng mas maaga ng walang penalty. So katulad po ito sa ginagawa ko ngayon guys. Diba ang pinili kong loan term nito is 61 days at ang mababayaran ko lahat sa 8,000 pesos na inutang ko ay 10,418 pesos. So tumubo po yan ng 2,418 pesos. At dahil flexible term po itong Tala, ay pwede po natin itong i-fully paid ng mas maaga na kahit hindi po natin sundin yung loan term na pinili natin. Tingnan nyo, instead of 10,418 yung babayaran ko lahat, at dahil 10 days pa lang i-fully paid ko na, ito lang po ang mababayaran ko lahat, 8,594 pesos. Hindi po ito katulad sa ibang loan app na kung ano po yung pinili nating loan term, ay ganun pa rin po ang mababayaran natin kahit mag-advance full payment po tayo. Pero kailangan dito sa Tala guys, kung ano po yung pinili nating loan term, ay kailangan hindi po tayo lumagpas sa pagbayad para hindi masisira ang ating record. Pwede po tayong magbayad ng maaga, bawal po lumagpas. So patuloy po tayo. So ito po yung mga payment center at e-wallets na inaalaw po tayong magbayad guys. Una po dito ay itong QR code na may transfer fee na 8 pesos na idadagdag sa ating babayaran. Next po ay GCash, 20 pesos po ang transfer fee. Pwede rin sa Maya na 20 pesos din ang transfer fee. At sa payment center, tulad po ng Cebuana ay 20 pesos din po ang transfer fee. At sa ibang e-wallets ay 20 pesos din po ang transfer fee. So ang nabago dito sa payment method ng Tala guys ay itong QR code. Wala po ito dati. So ngayon tuturuan ko po kayo sa pagbayad sa pamamagitan nito. I-click lang natin itong QR code. Applicable po ito sa lahat guys ha, maging bangko man o e-wallet, basta't may scan QR code. So ito na po ang mababayaran natin lahat, included na po yung 8 pesos na transfer fee. Ang next po natin gawin ay i-click po itong Save QR. At kapag mag-pop up na ito, your QR code has been saved successfully, i-exit muna natin itong ating Tala account. At ang gagamitin po natin ngayon ay ang aking Maya account. Sa ating Maya dashboard, i-click po natin itong may QR dito sa gitna. And then click po natin itong Upload QR. And then pindutin po natin yung QR code na sinave natin sa Tala. Pwede natin gawing source itong ating Maya Easy Credit guys ha, kung may sufficient amount.
So dahil nakahanda na po sa aking Maya wallet ang aking ibabayad, so itong My wallet ang pinili ko. And then click po natin itong pay nandito sa baba. At ayan po, payment successful na po siya. At ito yung advantage guys kapag itong QR code ang gagamitin natin. Dahil wala na pong mga service fee na idadagdag sa ating babayaran. Huwag pa rin natin kalimutan ang pag-save o pag-screenshot nitong receipt. Para if in case magka-aberya po yung system, may proof po tayo na bayad na po tayo. So ngayon guys, balik na po tayo sa aking Tala account. Kung credited na po ba ang ating binayad. So balik po tayo doon sa aking Tala dashboard. At ayan po guys, in-increase na po ako ni Tala. 8,000 pesos pa lang po ito last time, itong credit limit ko. Ngayon ay nagiging 13,000 pesos na. So ngayon, na-applyan natin ulit ito. Magre-reloan ako ngayon guys. Kahit kaka-full payment ko pa lang. So i-click ko na itong borrow now. What will you use this money for? So may mga pagpipilian po tayo dito guys kung ano pong rason sa ating pag-reloan. Ang pinili ko po dito ay itong grow business. At ayan po, application under review na kaagad. Isa rin po ito sa nabago sa Tala ngayon. Kapag mag-reloan na po tayo, ay wala na pong marami pang tanong. Hindi na ito katulad dati na kailangan pa nating i-update ang ating information. So wala nang kahirap-hirap mag-reloan ngayon sa Tala. So ngayon, i-click na natin itong refresh status. So legit po talaga guys na 13,000 pesos po ang in-approve sa akin. So i-click na natin itong view offer. And then click po natin itong continue. At ayan po, mula 1,000 pesos hanggang 13,000 pesos ang maaari kong hiramin. At mula 15 days hanggang 61 days ang maaari kong pipiliin na loan term. At ganun pa rin po ang processing fee nila guys kumpara dati. 3.99% pa rin sa halaga ng ating i-loan. At sa service fee guys ay ganun pa rin po, hindi pa rin nagbago, 0.43% per day. At automatic po mag-a-adjust ang ating processing fee at service fee habang namimili po tayo ng ating loan amount at loan term. Halimbawa ngayon ang ating uutangin ay 10,000 pesos. So i-drag ko lang itong may orange na below papunta sa 10,000 pesos. At sa loan term naman ay itong 61 days pa rin ang pipiliin ko. At dahil March 16 po ako nagre-loan at 61 days ang pinili kong loan term, ang due date ko po nito ay May 15, 2026. So 2 months ko po itong babayaran. At ang nagiging processing fee sa 10,000 pesos na utangin ko ay 399 pesos. Plus ang service fee ay 2,623 pesos. At ang mababayaran ko lahat pagdating ng May 15 ay 13,022 pesos. At dahil flexible loan term nga itong Tala, ay bababa po ang halaga na yan kapag maaga po natin itong i-fully paid. So ngayon guys, i-click na natin itong continue. So ito na po ang borrowing summary. So hindi po siya nabago guys. Ganun pa rin ito dati. So ngayon i-click na natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang terms and conditions. And then click po natin itong accept terms. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung saan pwede natin i-claim or i-transfer yung pera na utangin natin dito sa Tala. Una, itong Maya. So free of charge po dito ang pag-transfer ng ating pera guys. Buo po nating matatanggap yung niloan nating pera dito kapag itong Maya ang gagamitin natin. Isa rin po itong nabago sa Tala. Wala po ito dati guys. At dito naman sa mga bangko, ito po yung mga bangko na pwede natin pag-transferan ng ating inutang dito. Pwede po natin itong i-claim sa BDO, BPI, Union Bank, GoTime, Tonic Bank, at sa ibang bangko, i-click lang natin itong All Banks. Pwede rin sa Asia United Bank, Bank of Commerce, BPI Family, China Bank, China Bank Savings, East West Bank, Land Bank, Maybank, PBCom, PS Bank, PNB, RCBC, Robinsons Bank, Sterling Bank of Asia, at UCPB. Kapag dyan po natin sa mga bangkong niyan itatransfer yung pera, ay may transfer fee na 15 pesos na ibabawas sa ating niloan. At dito naman sa payment center guys, ay sa Cebuana lang po natin pwedeng i-claim. At dito naman sa e-wallet,
ay pwede nating i-claim sa GCash, GrabPay, Maya at Palawan Pay. At itong Maya lang po ang walang transfer fee guys. So itong Maya ang pinili ko. I-click lang natin itong Maya. At reviewin po natin ang ating mga information. Ito na po ang ating full name at mobile number na naka-registered sa ating Tala account. At ito po ang aking mobile number sa Maya. Kung gusto po nating palitan yan, i-click lang natin itong edit dito sa baba. And then 0 po ang ating transfer fee. At ang amount na aking niloan is 10,000 pesos. So ngayon, i-click na natin itong confirm. Money is being sent to Maya. We will send you a notification once your transfer is successful. So wala pang 30 seconds guys, ay pumasok na po sa akin ang buong 10,000 pesos na walang bawas kahit piso. At pag open ko ulit sa aking Tala account, ay may nakalagay na po na outstanding balance halagang 13,022 pesos. Ito na po ang mababayaran ko lahat pagdating ng May 15, 2026. So yun lang po guys, napakadali na po ngayong mag-reloan sa Tala. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Goodbye.